So as you can see, andito tayo sa Lebeg, Kamiling Tarlac. So for this video, ibablog natin yung isa sa malupit na naka-convert ng RXT. Ang kina-convert niya sa RXT para maging 6 speed is gumagamit siya ng RXT Trani, DT125 Trani, then DTR 200 transmission. So malupit yan, isa ito sa nagtuturo sa akin kung paano sa mga RXT, di ba? So pakinggan natin yung kanyang short story. Paano ba siya natutong mag convert? Kasi actually hindi naman siya gumagamit ng machine shop eh. So ang malupit dito, kaya niyang mag-convert ng in just 1 hour and 30 minutes. Tapos agad yung conversion. Wala siyang machine shop na ginagamit. So nakaka-amaze itong tao na to. So samahan niyo ako doon sa loob. Alright. So ito nga pala yung isa sa malupit mag convert ng 6 speed, si Boss Romel Sebastian. Alright, magandang hapon, boss. Oh, good afternoon. So paano ka na involved sa pagiging conversion ng 6 speed? 6 speed? Oh, ng sa RXT. Dati kasi yung motor namin na RX 100 since high school days nasisira. Oo. Ayaw ipagawa ng tatay ko. Oh. Kinalikot ko. Oo. Okay naman siya, napandar ko, contact point, mahirap nga lang patakbuhin mabuti. Oo. Sa tono. Napapatakbo naman ng mabuti. Tapos nung nakakuha kami ng RXT is 2003. Oo. Second hand, bulok. Oo. Siyempre marami kang kondon gagawin. Oo. Hanggang sa napatino ko, pasada. Ang kinakain niya, konsumo niya, kalahati. Sa kinikita mo, 500. Gasolina niya, 250. Sa lagas-lagas ano? O, sa gas. Oo. Siyempre, alam mo naman pag nangangati yung kamay mo, Oo. lalo na pag kuhan, alam mo na, Oo. automatic na yun. Pausukan mo na. Simula kang mag-convert, anong year yun? Nag-convert ako is 2014. Convert ako. Nag-ipon muna ako. Convert ako ng Trani. Pinagsabay ko pati black 66mm. Isa yung motor yun? Oo, yung RXT ko na kulay black. Oo. So dati yung gawa mo hindi pa perfect kasi 'di ba dati Ay, marami nag-mix pang gear. version ng nauna. Oo. Sa 6 speed, marami siyang version. Oo. Version 1, version 2 hanggang version 3. Doon mo siya na perfect sa Oo, 3. Sa version 3 na. Pero nag-iisip pa rin ako paano ko siya i-improve hanggang ngayon. Iniisip ko kung paano siya baliktarin yung cambio. Pero error. Oo, error. Mawawala yung idle gear niya. Oo. Pwede siguro kung naka-push start. Oo. Yung pattern niya magiging ulit. Isang harap, tsaka puro likod. Oo. Ang convert kasi ng DT ngayon, baliktad naman siya. Oo. Isang likod, tsaka 5 harap. Nasa ilan na yung nagpagawa sa iyo na gano'n 6 speed? Marami Estimate na. mo? Luzon, Visayas, Mindanao is Mga 50? almost, siguro kulang 30. Kulang. Hindi lang, meron pa mga hindi pa na siguro nakasali. Mga anong transmission yung ginagamit mo sa mga conversion? Mostly is DT 125. Yung iba talaga RXZ. Oo. Then yung nabanggit mo sa akin DTR 200 yun. DTR 200, shoutout sa'yo, Boss Big Boy. Ibigay mong trani sa akin. Malupit. Medyo nahirapan ka kasi first time mo mag-convert nun. Nahirapan talaga ako is higit 10mm siya. Oo. Makapal yung trani ng DTR. Kumpara mo sa DT is mas makapal lang siya ng 5mm. Yun is 10mm. Paano mo pagkakasyahin sa RXT yun? Oo. Then regarding sa mga nila yung mga
comment about sa gawa mo. Mga good job naman sila, no? Good job naman sila. Oo. Matagal ko na rin pinag-isipan yan kasi nung nag-start ako, halos araw-araw yan, di ka nakakatulog. Oo. Iniisip mo hanggang di mo ma-perfect. Napapatakbo man siya, may error. Isip ka pa rin. Oo. Yun lagi iniisip mo kung paano mo siya ma-perfect. Hanggang dumating na yung version 3, medyo okay naman na. Hindi na siya nagbimisgear. Hindi katulad ng version 1. Bale, yung nilalagay yung mga bearing, mga bili mo lang din. Sa DT parts din doon. Dito parts. DT parts din yung kanya. Bearing. Tapos yung sarili mo modified yun, yung mga pang tabas-tabas mo, no? Oo, modified. Hindi yung wala ka na bibili sa... Wala ka na bibili yun sa akin. Kaya mahirap gayahin. Kaya more on trail ako ngayon. Sama kayo sa bundok. Yun yung yung stress reliever mo stress reliever. during Sunday. Sunday ride, Saturday. So anong masabi mo sa mga gusto magpa-convert sa yon? By schedule ba yan? Or di ba iba, especially kung malayo sila, pinapa-ship lang yung mga... Pinapa-ship na yung pesa. Tapos pagdating, ilang oras lang gagawin, uwi agad. Pero yung mabilis mong conversion, ilang oras yun? Kung sa tranny at saka crankcase lang, more than 1.5 hour lang. Pagkasama overhaul, plus 2 hours. Plus 2 hours, no? So, grabe, ang bilis. Kung walang problema yung makina. Kasi yung mga pyesa, iba-ibang pyesa. Mag-a-add ka ng oras mo doon. Kung baklas kabit lang, sandali lang. Yung lahat, mga naka 60 speed. Fit naman dyan. Based sa experience mo, malaki ba yung dagdag na power pag nag 6 speed ka kaysa sa 4 speed? Mas malakas ang 60 speed kaysa sa 4 speed. Sa fuel consumption, hahaba yung mileage mo. Kasi yung engine mo, hindi na siya masyadong stress pag naka 60 speed. Saka hindi na masyadong gigil, no? Hindi na masyadong gigil. Tsaka more than on sa machine sprocket siya. Expectation ng iba, magalaki ka ng carb kasi baka mag-lean sa stock carb. Ano ma-recommend mo? More on stock carb. Maniwala ka sa akin. Titipid lang sa gas. Titipid lang sa gas. So, sa takbo, okay lang sa takbo. Sprocket mo lang ni Mats, okay na yun. Huwag kang maniwala sa big carb. Ayun. Pero sa pipe? Sa pipe? Stock. Pwede? Stock pipe is good. Stock pipe, no? Para sa akin lang, ewan kong sa iba kung kaya na tono sa tune pipe, pwede rin. So, yun lang boss. Maraming salamat sa pa-unlock mo ng panahon sa akin para i-vlog kita. Okay. Ride safe.